mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ginunita po natin ngayon ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverendo Padre Danny Carilino, CM, kasama po ang mga kaparian ng Vincentiano. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon natitipon bilang isang sambayanan na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Isang maligaya, mapayapa at masaganang bagong taon sa inyong lahat. Ganun din po sa inyo, Pa. Sinisimulan natin ang taong ito sa pamagitan ng pagkilala kay Maria bilang ina ng Diyos. Ipagkaloob natin sa Kanya ang lahat ng ating mga pag-asa at pangamba, ang ating mga tuwa at pighati sa buhay. Ginugunta rin natin ngayon ang pandaigdigang araw ng kapayapaan. Pagpalain nawa ng tagapagligtas na siyang nagdulot ng kapayapaan ng buong sangkatauhan upang ang tunay na kapayapaan ay makamtan ng lahat. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang at mga kasalanan upang tayo maging mas marapat sa ating ginaganap na banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos
at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, Papuri sa Diyos, pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga makapangyarihan, sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at kalamangan banal at taas-taasan. Ikaw lamang, Jesu Cristo, ang Panginoon. Ama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwalwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamagitan ng iyong anak na sinilang niya para sa amin, upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbibindisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka, nawan at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan kanya at subaybayan. Lingapin ka nawan niya at bigyan ng kapayapaan. Ganitila babanggitin ang pangalan ko sa pagbibindisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ang lahat ng iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa na lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igala kang sa lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, noong dumating ang dakdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayoy tayo mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa kanya, Ama, Ama ko. Kaya't hindi na alipin kundi anak, sapagkat anak, ikaw ang tagapamagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitig ito po. Noong dating mga propeta ngayon na may anak niya ang sugo ng Diyos na Ama.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito at nagtaka ang lahat ng makarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga magulang at kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa muli po, nais ko kayong batiin ng isang masagana at mapayapang bagong taon sa dumarating na taong 2022. At tayo ngayon ay patawid na sa taong luma ng 21 patungo sa 22. At ready na tayong bumigay, give up na natin ang lumang taon ng 2021 at nihintay natin na yumakap tayo sa bagong taon ng 2022. At dito sa misa ngayon ay pagninilayan natin ang nangyari sa atin noong taong 2021, no? At pasasalamatan natin ang ating Panginoon. Tayo ay ito na, nakatatawid na sa taong 2022. Lang oras na lang po. Sana nga, dahil alam natin maraming hindi nakatawid itong taon na ito patungo sa bagong taon na dumarating. Mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay, mga kakilala natin, at sino pa na hindi na nakayanang mapanatili pa na buhay. Kaya ngayon po ay yun ang isa sa mga pasasalamatan natin. Hindi sa dahil sila ay namatay. Pasasalamatan natin na tayo ay hanggang ngayon ay buhay pa. At ganun man din, panalangin natin sila na hindi mga nakatawid upang sila naman ay makatawid doon sa kabilang buhay na kasama na ang manlilikha, ang ating mahal na Diyos. So, marami tayong pasasalamatan, no? Siguro kung iisipin ninyo, ano ba ang natanggap ninyong kabutihan na pinag-asam-asam ninyo nung year 2020 na sana ay makamit ninyo nitong year 2021. Lahat naman tayo ay maraming wishes na hinahangad para makamit natin yung mga iyon. Meron din naman tayong kapalpakan na nagawa, siyempre, sa ating buhay na we charge it to the experience, eka nga. Sapagkat kung maaari pa nating iwasto, idiretso yung mga iyon, sikapin natin itong darating na taon, maging isa sa mga resolution natin. Ang maiwasto natin ang ating
nagawang kamalian o ang ating mga pagkukulang na hindi natin natupad ng mga tungkulin dito sa buhay, dito sa mundo. So yun po ang magandang pagnilayan at ating ipanalangin sa ating Panginoon. Ialay natin sa misang ito ang lahat ng iyan. At gayon nga, ngayon ay manibagong buhay na naman, bagong taon, sabi, ay magbagong buhay. Maraming New Year na dumarating sa ating buhay. Sa isang taon, sa loob ng isang taon, andyan yung nagsimula tayo ng New Year, ng liturgy natin, no? Noong nakaraang Advent. At ito na ngayon, ang another New Year ng calendar, no, na ating hinaharap. At meron pang isang New Year tayong inaasahan bilang impluwensya sa atin ng mga inchik, no? Ang Chinese New Year. Maraming pagkakataon ibinibigay sa atin ng ating Panginoon para pagsumikapan natin kung makalimot man tayo na tayo dapat ay nagbabago. Maraming paalaala para sa atin. At alam natin, sabi nga nila, kahit hindi natin alam ang darating, sa English sabi, even if we don't know what the future holds for us, yet we know who holds the future for us. May humahawak ng ating kinabukasan at yan ang ating Panginoon. Hindi man natin hawak ang ating future, hindi natin alam. Mystery sa atin ang mangyayari. Kahit itong dumarating na taong ito, kung ano ba mangyayari dito sa pandemya, hindi pa natin nalalaman, pero alam niya ni Lord. Kaya may huwag tayong mawala ng pag-asa sapagat may humahawak sa future na yan para sa atin ang ating Panginoon. So ang first day ng New Year ay laging inaalay para sa ating mahal na Birheng Maria na siyang nagluwal ng Alpha at siya rin ang nagluwal ng Omega. Ang simula ng lahat, siya ang nagluwal niyan, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya siya ang life giver, siya ang nagbibigay buhay. Nagbigay buhay siya sa pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo. At sigurado ko, bibigyan din niya tayo ng bagong buhay, ang ating mahal na Birheng Maria. Laging may pag-asa, laging may pagkakataon para tayo ay maging bago. Bago lagi sa mata ng ating Panginoon. So, itong araw na ito, o bukas, na-anticipate na natin, ay ang pagiging nanay, pagiging ina, the motherhood of Mother Mary. Siya ang Mother of God, and at the same time, siya ang Mother of the Church. Tinatawag siyang Mother of the Church. Sino ba ang Church? Di tayo. Tayo po, ang assembly ng God. Tayo mga anak niya, ang simbahan. That's why we cannot ignore the Church. May mga ibang paniniwala, pwede raw baliwalain ang simbahan. Pwedeng i-ignore, pwedeng i-reject. Wala, hindi raw makakasave sa iyo ang simbahan. Sino nagsabi sa kanila? Di ba nila alam? Ang bride ni Jesus ay ang simbahan. No? At ang nanay ng simbahan ay si Mary. Hindi mo madi-disregard ang simbahan. Sapagat yan ay mahal na mahal ni Jesus. Kaya, ganun din mga kapatid, tayo ay magmahalan. Let's live in unity. Let's live in harmony. Let's live in peace. Yan ang magiging wish natin ngayon because Mama Mary is the Queen of Peace at ang kanyang anak is walang iba kundi ang prinsipe ng kapayapaan, si Jesus Christ. How important peace is. Alam natin, hindi mo mababayaran, hindi mo mabibili ang kapayapaan,
Yun ang hinahangad ng bawat tao. Lalo na, bakit nga ba sabi ko, tuwing patay lang, wini-wish ng peace. May you rest in peace. While living here on earth, hindi naman natin sila winish na may you live in peace. Yun eh. Dito pa lang, hangarin na natin ang kapayapaan. Hindi lang yung pagdating doon sa kabilang buhay. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin doon. Kung talagang may kapayapaan, tayong dadatnan doon. Kung dito sa lupa ay magulo tayo. Dito sa lupa pa lang, wala tayong kapayapaan. At alam natin kung gaano kaimportante ang kapayapaan. Marami nagpapakamatay dahil hindi matagpuan ang kapayapaan. Especially siguro, hindi ka makatulog, halimbawa sa gabi. Maraming disturbance, ang dami mong problema, daming bagay na hindi mo ma-solve. No? Ang dami kang iniisip, wala kang kapayapaan. Ang hirap matulog. And you know, yung mga taong hindi nakakatulog, saan sila napupunta? Nagsusuicide. Mga rockstar nga, ganun eh. No? Nagtitake ng pills, nag-i-injection ng sleeping something, no? Na makakapagpahinga sa kanila. Later, nasusobrahan, dead ball. Hindi na nagigising. I wonder kung may peace silang aabutan doon sa kabilang buhay. So, yan po, ano? Yung peace na yan, ang hangarin natin. Hangarin natin dito sa ating buhay pa lamang. At one of the way that we can be at peace ay yung detachment natin. Let us be at peace with ourselves. Let us be at peace with our experience, with our past experience. Yun nga sabi ko, detach na tayo doon sa taon na yun na marami sigurong gulo, marami hindi maayos, pero ngayon makikipagkasundo na tayo. No? Yan naman ay pinarito ni Lord to make peace with us, that we may make peace with His Father and with Him also, para makipagkasundo tayo sa kanila. So as we detach ourselves from that year 2021, we move on na tayo, and try this another year with our best efforts for a better living in the Spirit of the Lord and of the Blessed Virgin Mary. No need to be afraid. Sabi nga, hindi tayo dapat matakot. Isa pa yan na nagiging cause ng irritation sa atin, na hindi nakapagbibigay sa atin ng kapayapaan, ay kung tayo'y takot. We are afraid. And the Bible assures us, you can read in the Bible, that there is 365 times na nagsasabi siya ng kapayapaan. So each day, 365 times means 365 days. That means 1 year na meron tayong paalala. Every day na dapat tayo ay huwag matakot, and we should be at peace. Ang ganda, nagre-remind sa atin ang ating Panginoon. Ngayon din po, alam ko, marami na naman tayong sa atin na nagnanasa na yung future na yon sana ay maging masagana. And one way of doing that is yung ginagawa nating, I don't know, no offense, yung superstition na ating ginagawa. Mga bilog-bilog, yung ganon, no? Now, we believe more on this than in the grace of God. We believe more on this than in the power of God. Mas maniwala sana tayo sa power of God. Mahirap ito, patsamba-tsamba lang yan eh. Patsamba-tsambang paswerte-swerte ang inaasahan natin. Hindi yan wagas na pagpapala or blessing ng ating Panginoon Diyos. Ewan ko lang, baka nasasaktan din ng Lord pag mas naniniwala tayo dun kesa sa Kanya na inaasahan niya tayo ay nagdarasal, humihingi sa Kanya, hindi sa mga nature na yan na kung ano-ano akala natin makapagbibigay sa atin ng grasya, ng pagpapala. So siguro medyo ano-ano na natin, set aside na natin yung mga ganun.
at maniwala na tayo na poong Diyos lamang natin ang pumapatnubay at ang gabay at nagbibigay ng lahat ng biyaya, ng blessing, ng graces sa atin. Yun ang sabi ni Mama Mary, ask, just ask, humingi kayo at kayo bibigyan. Ba't tayo hihingi dyan sa mga bilog-bilog, kahit putas-putas o kung ano man dyan, no? Na hindi naman talaga yan nakapagbibigay ng ganoon. Kundi consolation lang siguro, nakukonsuelo ka. Pero if you're going to use that as your standard, as measurement, sabi ko nga, isipin mo, ano ba naibigay sa iyo niyan nung itong matatapos na taon na ito, no? Ang tunay na ating inahantay at inaasahan ay ang mystery, ang hiwaga ng krus at sa mga palad ng ating Panginoon at ang kanyang mapagkalingang ina. Yan ang ating tunay na sasandigan na ating sisigurado natin. Hindi ipinapayo ng Bible o ng mga alagad ni Jesus na tayo ay umasa sa swerte. Hindi po. Hindi ipinrich yan ng mga apostoles na paswerte tayo. Hindi po. Kundi lagi sa grasya at sa blessing ng Diyos. Doon tayo dapat umaasa. Hindi sa swerte lamang. Ito ang sigurado. At ang palad ng Diyos at mahal na ina ang magkakaloob sa atin. Darating kung hihilingin sa mga panalangin at may matibay na pananalig at pag-asa. Isa pa po, alam niyo, gusto tayong swertehin. Dapat lagi tayong lalagay sa state of grace. Lagi tayong nasa grasya ng Panginoon. Lagi tayong nasa kamay niya. Huwag tayong hihiwalay. At lagi ngang mananalangin. Lagay natin ang ating mga sarili at ang ating pagangalaga sa mahal na ina at sa ating mahal na poong Jesus na laging tumatangkilik at gumagabay sa atin. At simula sa ulit-ulit po, saging masagana sana, mapayapa at maging makahulugan itong darating na taong ito. Patuloy natin ang ating pananalangin pagkat namimiligro na naman tayo. Huwag sanang magkaroon ng surge. Huwag naman sana po bumalik ang pinanggalingan natin. Alam nating napakahirap. Kaya gawin natin ang ating dapat na gagawing makakayanan upang ma-prevent natin ang dumarating na ito na hindi karapat-dapat sa ating buhay. Amen. Amen. Tayo sasampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, kasamahan ng mga banal, kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Sumasalig kami sa iyong pagpapala, Ama, sa aming pagtawid sa taong kasalukuyan, sa pagharap sa mga bagong hamon at pagkakataon na hatid ng bagong taon.
Gabayan mo kami sa aming pagsusumikap, masalamin ang pagkaina ni Maria at pagsasabuhay sa mga aral ng Ebanghelyo. Buong tiwala kaming dumadalangin. Panginoon ng kapayapaan, dingin mo kami. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Para sa kay Francisco na aming Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at mga reliyoso at reliyosa, maging modelo at instrumento nawa sila ng kapayapaan at pagkakaisa para sa mga komunidad. Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng bawat bansa, makinig nawa sila sa bawat isa upang maisakatuparan ang kanilang magagandang hadikain nang sa gayoy makapamuhay ang bawat isa ng payapa at matiwasay. Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Para sa mga inuusig dala ng kanilang reliyon, estado sa buhay, lahi at kulay, makasumpong nawa sila ng suporta at kalinga sa mga taong nagsusulong ng katarungan at kapayapaan sa kani-kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Para sa pagtatapos ng pandemya dulot ng COVID-19, patuloy nawang hilumin ang mga tinamaan nito. Pangalagaan ang mga kapatid naming frontliners at bigyan ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa virus. Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Para sa lahat nagtipon-tipon ngayon, ipagsanggalang mo nawa kami, Ama, sa lahat ng masama at kasalanan. Tulungan mo kami sa aming pagsisikap na maging instrumento ng iyong kapayapaan sa buong taon. Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga abang panalangin. Itulot mong ganap kaming makapaglingkod sa iyo at masalamin ang kapayapaang hatid mo sa mundo sa aming payak na pamumuhay. Iniling namin ito sa ngalan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating alay ay kulagdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ang tanan. Sa dakilang kapistahang ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo, may pagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Tunay ngang Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makapagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiyawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang ang paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana ay taasan. Hosana, Hosana, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan ng tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inipot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugong ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus Mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. O Jesus
Kama ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pangamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya na inaalay namin siyang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Papa, si Jose, ang aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga namatay. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tatagubihin nagiling na utos at turo ng Panginoon natin ng Diyos, ipayag natin ng may lakas loob. Masalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipatulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng namang kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagbabalik ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan, papurihan, ngayon at magpakailanman.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ang ating hinahangad laging kapayapaan. At ngayon ay bagong taon, imbis na kapayapaan ang ating ihalagay sa kabila, sa bawat isa, magbatian tayo ng Happy New Year sa bawat isa. Happy New Year. 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 Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito siya, ang prinsipe ng kapayapaan. Siya ang Alpha at ang Omega, ang simula ng lahat at ang katapusan. Siya ang anak ng Santa Maria ang Birhen at anak ng makapangyarihan Diyos. Siya ang Panginoong Jesucristo na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na anyayahan na tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Prayer of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan, kami nagsalo-salo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang pabatid. Una, lubos po tayong nagpapasalamat sa lahat na ating naidaos ng maayos ang mga pagdiriwang ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Maraming salamat po sa inyong suporta at pakikiisa. Kalawa, ipinagbibigay alam po sa lahat na magkakaroon po tayo ng anticipated Sunday Mass simula sa darating na 8 ng Enero 2022. Sabado, tuwing 5 ng hapon sa SBP Church. Samantalang simula sa 9 ng Enero, tuwing araw ng Linggo, ang ating mga misa ay ang mga sumusunod. Sa SBP Church, alas 8 at alas 10 ng umaga at alas 4 ng hapon. Sa Paco Chapel, alas 11 ng umaga at 5 ng hapon. Pang-apat, magkakaroon na rin po ng misa nobenaryo para kay San Pancracio tuwing 12 ng buwan ng kasalukuyan sa ganap na 9 ng umaga sa Paco Chapel simula sa Enero 12. Panglima, patuloy pa rin po ang pangangalap ng tulong pinansyal o donasyon para sa 50 million for San Vicente, proyektong pagkukumpuni at pagsasaayos ng ating simbahan. Sa ngayon, mayroon na po tayong kabuuang mga donasyon na nagkakahalaga ng 6,057,477 pesos and 66 centavos. Maraming salamat po at mabiyayang bagong taon po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Reverendo Padre Joel R. Escobar, CM, Cura Paroko. Magsitayo na po ang lahat. Bago ang lahat, nais ko rin po magpasalamat sa inyong lahat, sa inyong pagdalo at sa aking mga katoto dito, sa aking sa community, dito sa aming Marian Center Community. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman nung magkatawang taong anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na gabi, pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo ng kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At ang Diyos na siyang bukal ng bawat kaloob na mabuti ay ganap na siya nawang magkaloob sa inyo ng kanyang pagbabasbas at siya nawang magdulot ng pagpapala niyang hindi masusukat at mapanatili sa inyong ligtas sa kapahamakan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa niya kayo ng walang maliw na pananalig, ng pag-asang matatag at pag-ibig na matyaga hanggang wakas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan Diyos na Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Nahahain na ang ating misa. Umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay paglingkuran at sa ating kapwa-tao. Salamat sa Diyos. Happy New Year to all. Masagabong bagong taon sa ating lahat. Should all acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all acquaintance be forgot until the old sign? For all lang syne, my dear. For all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. And surely you'll buy your pin cup, and surely I'll buy mine, and take a cup of kindness yet for all the lang syne. We too have run about the slopes and picked the daisies fine, when we've done many weary foot since all